sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 15. Sabi po doon, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may build up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speak the truth in love. We will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, and that is Christ. So, ang tanong ko po, sino po sa atin dito ang nagsasabing matured na siya? Matured. Diba? Sa mukha. Sino nagsasabing matured na siya? How about po sa ating spiritual na buhay? Sino nagsasabing they are matured Christian? Maturing every day. Amen. So, di ba madami nagsasabi po sa atin na, ay, matured na ako, 30 years old na ako, 40 years old, 50 years old. Pero, di ba, sasabi natin, madami na akong responsibility, madami na akong mga inaalalahan, mga pinoprovide, parang ganyan. Or kaya kaya ko nang mag-decide sa sarili kong mga paa. Pero di ba, sa totoo lang, kahit sabihin natin na we are mature, may mga matatanda na pero ang isip, ang kilos ay parang bata. Amen? Meron naman din yung mga bata pa pero matured nang mag-isip. Naalala ko yung aking pamangkin, sabi niya sa kanyang mami, habang nag-uusap sila ng daddy niya at yung pamangkin ko, sumingit itong mami, sabi ng pamangkin ko, Mami, this is not good. Hindi po magandang sumisingit kapag may nag-uusap na tao. So, sabi ko, napaka-mature naman mag-isip ng bata ko, sabi ko. So, yun nga, sabi ko, the truth is, age doesn't measure our maturity. At hindi rin porket nagbabago yung anyo ng ating katawan, nagbabago yung boses natin, ay ibig sabihin mature na tayo. Our appearance doesn't measure our maturity. At hindi rin na-measure ang ating maturity kung madami na tayong achievements, madami tayong trophies or reward. God has vested interest in our spiritual maturity. Kaya nga, He has saved us from the penalty and power of sin and has set us apart for His service. So, involve ang Panginoon sa ating buhay as we grow spiritually. Diba? He is there to protect us from the works of the enemy. He is there to encourage us kapag nararanasan natin na we are discouraged, na-discourage tayo sa ating buhay. He is there to teach us para tayo ay matuto. And He is there to guide us as we become mature Christian. Kaya nga sabi doon sa Biblia, kung babasahin po natin muli, ay binigay ng Panginoon ang pastors, ang leaders, ang teachers, ang prophet, evangelists, and so on and so forth, para ihanda tayo for His service. Ano bang responsibility nila? Diba sabi doon sa verse 12, to equip His people for works of service. Diba? At i-build up tayo until we all reach unity in the faith and in the knowledge of Son of God. So, ang ultimate goal ng Panginoon sa atin is to become matured. Nakikita natin yan sa verse 13. To become matured, attaining the fullness of Christ. Maging kawangis tayo ng Panginoon. Kung naalala nyo yung sinabi ni Kuya Rafi kanina, na dapat maging tayo, maging gaya tayo sa God image. Hindi ibig sabihin na katulad na, kung ano yung tsura natin, ganun yung tsura ng Panginoon. Kundi kung ano yung attributes ng Panginoon. Diba? Kung ano ang ugali ng Panginoon, dapat ganun din tayo. So, can you please look your seatmate? Kamukha ba? Or kawangis ba siya ng Panginoon? Praise God. Amen. So ngayon, I have a question. And gusto kong tanungin nyo ito sa inyong mga sarili. Are you willing to follow Christ to be matured? Yes. Are we willing to open our ears to listen? Our hearts to obey? Tignan po natin. Are we ready to do what it takes to be matured in Christ? So, di ba, nung mga new believers pa tayo, we are just babies, di ba? Mga babies pa tayo sa ating pananampalataya. We begin by drinking the milk of the Word and
or learning the basic, di ba? So, pinakilala sa atin, nung mga bago pa tayo mga Kristiyano, pinakilala sa atin kung sino si Jesus Christ. Diba? Kung ano yung dapat nating paniwalaan, nag-undergo tayo ng follow-up series, diba? Kaya kanina, yung Bible study, we learned the statement of faith, diba? So sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire the pure milk of word, that you may grow thereby. So kailangan nating matuto, alamin kung sino si Jesus Christ para daw tayo ay mag-grow. Pero hindi pwede na hanggang pagiging bata lang tayo sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng paupo-upo lang tayo, nakikinig lang tayo sa mga salita na binibigay sa atin ng Panginoon. And that's it. Wala na tayong ginagawa. We need to step up mga kapatid. We need to grow. We need to move beyond, but not away doon sa basic teachings about Christ. Ano po bang sabi doon sa Hebrew chapter 6 verse 1? So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Kundi let us go on instead and become mature in our understanding. So let us stop being pagiging immature Christian. Tapos, once we do this, we can go from milk into solid na salita ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrew chapter 5:14, solid food is for those who are matured, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, ang isang bata, di ba, kapag hindi naibigay yung gusto niya, o kaya pinagalitan mo siya kasi may mali siyang ginawa, ang tendency, magtatantrum siya, di ba? Magagalit siya kahit mali na siya, iiyak-iyak siya, ganyan, madali siyang mainis, madali siyang umiyak. So, dapat hindi tayo ganon. Hindi tayo dapat maging bata na porket napagalitan lang tayo, napagsabihan lang tayo, ay magtatantrums na din tayo. No po. Let us desire to grow in maturity in Christ. Kasi ang ultimate goal nga ng Panginoon sa atin is to be like Christ. So, nakaka-bless na makita yung mga new believers, di ba? Yung mga bagong tanggap pa lang, pero may eagerness na sila, may desire na sila na mag-grow. May willingness na silang mag-grow spiritually. So, ang tanong ko, tayo ba ay lumalago sa ating Christian life? Naisip ba natin, bakit kaya hindi tayo lumalago? Meron akong 3 puntos. Una, because our excuses. Marami tayong mga excuses. Diba? Minsan, sinabi ng kapatiran, uy bro, attend ka. Uy, sister, attend ka ng Bible study, ng prayer meeting, ng Friday service. At ang rason mo, hala, napagod ako. Anong oras na ako umuwi kagabi? Ganyan. Late akong umuwi kagabi, tinatamad ako. Ang dami nating excuses. Minsan, sinabi ni pastor or ni leader na, uy, magpagamit ka na sa simbahan. Sayang naman yung talent mo. Pero ikaw naman, ang dami mong excuses. Hindi ko kaya yan, nahihiya ako. Diba? Pero kaya mo namang magpuyat sa makamundong bagay, kaya mo magpuyat sa social media na kahit alas 12 na ng madaling araw, kaya mo matulog, diba? Magpuyat. Pero pag sinabi ni pastor na umattend ka ng Friday service, lalo na yung Bible study at prayer meeting, hindi mo kaya. Diba? Di ako makapag-pray, hindi ako marunong mag-pray. Nahiya ako mag-pray, maingay yung aming bahay, hindi ako makapag-pray. Mga kapatid, hindi siya excuse yung mga ganong bagay. Kasi kung talagang gusto mong mag-grow, let us obey what our leaders, our pastors, lalo ng Panginoon, kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. Kasi God used them to help us build our spiritual maturity. So, wag natin sabihin na hindi ko kaya. Kasi ang totoo, kaya talaga natin eh. Ang yun lang kasi, wala tayong desire to grow. Amen? Sorry pero masakit marinig. Pero ito yung katotohanan. Kahit ako din naman, habang minimeditate ko to, nasasaktan din talaga ako. Pangalawa, bakit hindi tayo lumalago? Kasi you don't want to surrender. Merong mga bagay na pinapasurrender na sa'yo ng Panginoon, pero ayaw na ayaw mong isurrender. Kasi, yung mga bagay na yun ay nagbibigay pa sa'yo ng joy. Diba? Nagbibigay pa sa'yo ng joy. Kahit alam mong mali na, nandun ka pa rin. Ayaw pang i-let go. Diba? Mag-obey nga. Hirap na tayo. Paano kung nandun na tayo sa situation na wala ka ng choice kundi mag-obey? Diba? Bakit hindi natin gawin ngayon pa lang na mag-obey? Huwag tayong maging matigas
sa harapan ng Panginoon. Di ba maging humble tayo sa harapan ng Panginoon? Magpa-submit tayo, magpaturo tayo sa Panginoon. Kung gusto mong lumago, mga kapatid, kailangan mong mag-obey. Maging humble sa harapan ng Diyos. Amen? Sinabi natin na tayo ay Kristiyano, tumanggap ako sa Panginoon. Pero yung gawin natin, yung pamumuhay natin, walang pagbabago, parang gaya pa rin tayo nung dati. Nare-realize niyo po ba yun sa ating mga sarili? Ang mga tao sa paligid natin, hindi naman talaga yan nagbabasa ng Bible eh. Pero sa atin, nakikita nila sa ating mga buhay kung sino ka. Diba? Kaya gusto ni Lord na tayo ay lumago, mag-level up para may makitang pagbabago sa pamumuhay natin. Example, kung dati mahilig ka sa mga bisyo, magaling kang manigarilyo, uminom, manugal, magsinungaling, pumapasok ka sa mga maling relasyon, di ba? Pero nung natanggap mo ang Panginoong Hesukristo, yung tunay na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, lahat ng yon mga sasamang ginawa mo dati, ay hindi mo na binabalikan. Mas lalo ka pa nandidiri pag naalala mo yung mga ganun, di ba? Naalala ko yung testimony ni Pastor Jan dati. Sabi ko, ganito pala yung pakiramdam na nandidiri ka na doon sa mga ginagawa mo dati na hindi magaganda. So, unti-unti na sa pagbabago natin, mas lalo tayong lumalago sa ating pamumuhay as Christian. Nagiging living testimony tayo sa iba. Nakikita ng pamilya mo, ng kaibigan mo, ng workmate mo, ang unti-unti mong pagbabago. Amen? Mas lalo silang naniniwala na, ay totoo nga ang Panginoon ay talagang nagpapabago ng tao. Diba? Kasi nakikita niya yung unti-unti mong pagbabago. Proud ka na sabihin na ang Diyos ang nagpabago kasi sa akin, brother, sister. And this is your best opportunity, mga kapatid, to introduce Jesus Christ sa kanila. Amen? Dahil alam mong mahal ka ng Panginoon, gusto mo maranasan din nila yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Kaya you will share the good news to them para ma-save din sila. Amen? So, kailangan natin i-desire na mag-grow. Diba? To be matured more in Christ. So, 1 Peter chapter 2, verse 1, hindi po ako galit. So, get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all kinds of speech. Kailangan daw tanggalin na natin lahat din yan. Kung masyado kang hipokrito, maseloso ka, nagsasalita ka ng masasamang salita na hindi nakakasakit sa damdamin ng tao, tanggalin na daw po natin iyan. Kaya kung may mga ganito pa tayo sa buhay natin, tanggalin na natin. Get rid of all evil. At anong dapat natin gawin? James 4:7, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. At doon tayo lalago, mga kapatid.